I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Hi everyone. But anyway guys, shout out sa mga Marcos loyalists and supporters. Naku, mayroon akong upload videos. Ito guys, no. Gusto natin ilinawin sa mga utak ng mga tao na laging nanunumbat na ang Marcos daw may utang na loob. Kung hindi daw si Duterte, hindi daw naipalibing sa libingan ng bayani. Doon po kayo nagkakamali. Sapagkat yan po ay batas at utos ng korte. Nasa isang pangulo kung harangan niya po yan, kung ayaw niya. Tulad sa ginawa ng Aquino administrasyon. Pero, kung nakikita nyo dito guys, itong litrato na ito, nung time na nangampan niya si Digong, siya po ay pumunta doon sa bahay ni Apulacay sa Ilocos Norte. Bakit? Ito. Sabi po kasi dito mga kababayan, ayan shout out kay Sir Binji, no? Post niya ito. February 2016, sa bahay ni Apulacay sa Ilocos Norte, humingi si Digong ng suporta sa mga Marcos, Ilocano at mga loyalista para sa kanyang kandidatura. Tama po yun. Sapagkat yan ay ipinangako niya. Pag siya po ang nanalo, papayag siya na sa utos ng korte na ilibing sa libingan ng bayani ang dating Pangulong Marcos Sr. Si Digong na rin ang nagsabi, kung mayroon kayong mahanap na pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, maghanap kayo ng ibang Marcos. Sinabi niya po yan sa kanyang kampanya. Ngayon, at dumating ang Marcos, yung anak, todo naman paninira. Well, but anyway, back to 2016. Kung nakikita nyo dito mga kababayan, katabi niya si Senator Amy Marcos. Ayan, si Digong, pati si Senator Bongo, na ang dakilang, assistant ni Lulu Diggs ng mga DDS. Kikita nyo dito si Bongo, medyo parang parang utos-utosan lang ang dating. Si dating Pangulong Digong, nakita nyo naman, berdugo ang mukha, o maangas, pero wala namang talas. Hanggang salita lang naman yan Ang ginagawa lang yan, nang uutos lang ng tao. Para lang kumitil ng buhay. So, well, ang akin lamang ganito. Bago kasi kayo manumbat, dapat po mag-research kayo. Alimin nyo po ang katotohanan. Kung ano ang totoo. 'Di ba? Personal na pumunta si Digong mismo sa bahay ni Apulacay, nakita nyo naman siguro, katabi si Senator Amy Marcos, personal niyang hiniling ang suporta ng mga loyalista at ang mga Ilocano para iboto siya. Guys, remember, nung tumakbo ang Pangulong Marcos Jr. 2016, alam po naman natin dinaya yon. Hindi po nagkalayo ang votes ni Digong at si PBBM. Kay dating Pangulong Digong, ang boto niya more than 16 million. Si Pangulong Marcos Jr. 14 plus. 14 million plus. 'di ba? Lahat po 'yun, mga Marcos loyalists. Yung 14 plus na 'yon napunta dito sa 16 million sa boto ni Digong. Paano nyo masasabi kung without loyalists mananalo ang Tatay Digong nyo? No. Without Marcos loyalists at Ilocanos na sumusuporta sa mga Marcoses, hindi po mananalo yan. Malamang si Marrojas ang mananalo. For sure po yan mga kababayan. Kaya, yan po ang kadahilanan, mga bes, kung bakit sang-ayon si dating Pangulong Digong na doon sa utos ng korte. 'Di ba? Sa totoo lang, mga kababayan, ito guys, upload ng Rappler ito. Kaya, kung sana, bago kayo kumuda, mga kababayan, mga DDS, tayo'y mga kapwa Pilipino. Tama na yung mga patutsada, yung paninira nyo. Ito lang po ang masasabi ko. Sinayang nyo ang Marcos loyalist for Sara Duterte. Hindi nyo alam na ako mismo
last 2022, kinampanya ko yan, yung poon nyo, mismo sa Kalye Sorbe, kahit mainit ang araw. Hindi actually guys hindi talaga siya kilala. Ang talagang kilala si Tito Soto. Dahil kinampanya namin yan ng mga pro-Marcos government, ay pro-Marcos vloggers, ay dapat magpasalamat din naman kayo sa amin. At huwag niyong sirain itong Pangulo ng Pilipinas. Sa totoo lang, bago pa lang ako, papasok pa ako sa isang lugar, Marcos na po ang hinahanap. Si Sara Duterte, actually hindi siya hinahanap. Sa totoo lang mga kababayan, si Tito Soto ang malakas. Yan ang hindi nyo alam. Hindi naman kasi kilala si Sara Although anak siya ni Digong, pero hindi siya kilala. Yan lagi yung pakatandaan. Pero ito lang sinayang nyo ang mga Marcos loyalists. Hindi po ako nagsisisi na ibinuto ko si Sara Duterte. Bakit? Kasi po yun ang sabi ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. na iboto nyo. 'Di ba? Luwag sa kalooban ko na ibinuto at ikinampanya yun. Pero dahil sa ginawa niya, na talaga namang masakit sa damdamin yun. Kaya nadismaya ako. Sabi ko, sayang. No? Alam nyo, ito si Sara Duterte, wala namang problema sa kanya mga kababayan, tatakbo sa pagkapangulo. Pero, yung pag-uugali niya, dapat palitan niya. Mag-aral siya mabuti kung paano mamuno ang isang pinuno. Kasi very incompetent, hindi malawak ang kaisipan, kulang ang kanyang diskarte, as in wala. Pero kung akong tatanungin, ayaw ko ang isang babae, although babae ako, ayaw ko ang isang babae mamumuno ng bansang Pilipinas. Mas gusto ko ang lalaki. Mas madiskarte ang lalaki kaysa sa babae. Although ang babae, okay naman, pero higit sa lahat ang lalaki. So, mga kababayan, malinaw naman siguro dito, ang ipinakita ko sa inyo, ito ay courtesy po ng Rappler, ay si dating Pangulong Digong, nagsadya mismo para hingin ang suporta ng mga Marcos loyalists. Sa mga DDS, sana po, tigil-tigilan nyo yung mga na sinasabi nyo, ay, kung hindi si Duterte, hindi naman ba palibing taliwas, ganun din ang sinabi ni Sara Duterte, hindi kayo talaga marunong mag-research. Minsan nasasabi ko, sorry to say, walang laman ang utak ninyo. Para kayong isang batingaw, madaldal sa social media, pero ang utak walang laman, hindi marunong mag-research, hindi marunong maghanap ng kaalaman. Ay, sus, Maria Josep. So yun guys, maraming salamat. Panoorin nyo itong balita ng TV Patrol para mas malinawan kayo sa katotohanan yang pagpapalibing sa dating Pangulong Marcos Sr. Panoorin nyo ito mga beswa. Eto na. Pinayagan na ng Korte Suprema na mailibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Hindi umubra ang 7 petisyon na humiling na mabaliktad ang desisyon ng gobyerno na pahintulutan ang paglilibing sa LNMB ng dating diktador. 9 na maestrado ang bumotong ibasura ang mga petisyon at pumayag na matuloy ang libing. 5 ang hindi sumang-ayon. Nag-inhibit naman si Associate Justice Bienvenido Reyes, fraternity brad ni Pangulong Duterte at kaibigan at dating business partner ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ayon sa desisyong isinulat ni Associate Justice Diosdado Peralta, hindi inabuso ni Pangulong Duterte ang kanyang otoridad ng payagan ng libing. This was done in the exercise of his mandate under Article 7, Section 17, the faithful compliance of the laws clause of the 1987 Constitution, and that there is no law that prohibits the burial of the Marcos remains at the libingan ng mga bayani. Giit ng Korte Suprema, sa kabila ng pagtutol ng mga human rights advocate, kailangang manaig ang batas at hustisya. Ayon sa SC, kwalipikado si Marcos na mailibing sa libingan ng mga bayani sa ilalim ng AFP regulations dahil siya ay dating Pangulo, Commander-in-Chief, mababatas, Defense Secretary, sundalo, war veteran at awardee ng Medal of Valor. Hindi
Sumang-ayon ang Korte Suprema sa argumento ng petitioners na dishonorably discharged sa serbisyo si Marcos bilang Commander-in-Chief nang mapatalsik siya ng 1986 EDSA People Power Revolution. Dahil angkop lang ito sa mga nasa active service na maaring makasuhan ng paglabag sa Articles of War at hindi kay Marcos na sibilyan sa panahon ng kanyang panguluhan. The court said that the cases cited by the petitioners, which were cases abroad, were all civil in nature, and therefore he has not been convicted by any final judgment involving moral turpitude. Hindi rin sinang-ayunan ng Korte Suprema ang posisyon ng petitioners na dapat igalang at kilalanin ni Pangulong Duterte ang nilagdaang kasunduan noong 1992 sa pagitan ni na dating Pangulong Ramos at mga Marcos na nagsasaad na dapat ilibing si Marcos sa Batac, Ilocos Norte. Dahil bilang nakaupong Pangulo, nasa kapangyarihan ni Duterte na baguhin, bawiin o palitan ang anumang kasunduang politikal. Bigo rin ng petitioners na patunayan ang aligasyon nilang utang na loob o bayad utang sa mga Marcos ang nasa likod ng desisyon ni Pangulong Duterte. Sa libingan ng mga bayani, umaga pa lang ay mahigpit na ang seguridad. Walang pinapalapit na media maging sa gate ng libingan. Binubusisi ang mga sasakyang pumapasok. Bandang alas 3 ng hapon, dumating ang mga tauhan ng PNP and CRPO. So yun mga kababayan, narinig nyo po yung balita ng TV Patrol. So malinaw naman siguro mga kababayan sa taingan ng mga DDS na walang utang na loob ang mga Marcos sa mga Duterte. Bakit? Yan po ay batas at utos po ng korte yan. Kaya dapat na pumayag si Digong. Pero nasa kanya yun kung ayaw niyang pumayag. Katulad sa ginawa ng Aquino administration. O, di ba? Kahit hindi sa pumayag, kahit harangan niya ang sinabi ng korte, okay lang. Kasi nakatadhana sa kasaysayan ng Pilipinas ay magiging pangulo ang anak. Pero dahil tumanaw rin ng utang na loob si dating Pangulong Digong sa mga Marcoses, lalo na po sa mga Marcos loyalist, sa mga Ilocanos, na siya po ay pumunta doon para hingin ang suporta namin at ang mga Ilocanos, yun po siguro ang kapalit nun. Kaya tumanaw lang siya din ng utang na loob na pumayag siya ayon sa utos ng korte na ilibing sa libingan ng bayani ang dating Pangulong Marcos Sr. At very deserved naman. Tingnan nyo naman guys, yung kanyang legacy na hanggang ngayon pinakanabangan ng mga Pilipino. At isa pa, nagiging congressman, isang mambabata, sundalo, nakipaglaban sa panahon ng Hapon, naging presidente, legislation, at isa pa, mayroon siyang Award of Valor, nagiging sundalo, presidente ng Pilipinas. My goodness, wala yan. Wala ang mga dating pangulo na bumuno ng Pilipinas doon sa nagiging achievement ng dating Pangulong Marcos Sr. Kaya nga binansagan siya pinakamagaling at matalinong pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas ang dating Pangulong Marcos Sr. Sa dami ba naman ng achievement niya grabe. At pumayag naman mga kababayan ang korte, 'di ba? At saka isa pa may napansin ako, kaya pala kinuha si Secretary Lucas Bersamin bilang Executive Secretary ng Pangulong Marcos Jr. dahil pala po yan, isa sa mga pumayag na mailibing ang dating Pangulong Marcos Sr. Nakita nyo guys sa litrato. So, yun lang mga besa. Uulitin ko, wala pong utang na loob ang mga Marcoses sa mga Duterte. Ginawa ni Pangulong Digong, dating Pangulong Digong, dahil tumanaw din siya ng utang na loob sa mga Marcoses at sa mga Marcos loyalists at sa mga Ilocanos dahil nakaupo siya dahil sa mga votes namin sa kanya at sinuportahan namin. O, di ba? 2016. At nakita naman siguro mga kababayan, yung boto ni dating Pangulong Digong, 16 million plus. At tumatakbo sa pagka-vice presidente ang kasalukuyang Pangulo na si Pangulong Marcos Jr. ay 14 plus ang kanyang votes. So, hindi po nagkalayo. So, yung 14 million na yon ay napunta po sa 16 million ni Digong. Yung the rest doon siguro, ayan yung mga DDS, mga independent na siguro, no? Dahil ito, magaling ito mangampanya si Digong, kaya kinagat din ng ibang mga dilawan or kakamping.
Yun lang guys, ang aking sa aking kaisipan lamang, So ibig sabihin, na kung without the Marcos loyalists, hindi naging pangulo po 'yan, kundi si Marrojas. Tandaan niyo po 'yan. Kaya lastly, sinayang po ni Sara Duterte ang mga Marcos loyalists if ever natatakbo sa 2028. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines.